Dahil po doon sa aklat na conjugal partnership, conjugal dictatorship, ito po isang open secret. Sinulat po ni Mr. Primitivo Mijares na meron pa nauna. Yan po ay walang iba kundi si Madam Carmen Ortega. At sabi nga ng mga matatanda at yan ay nakonfirma ng aking kaibigan si Marivic. Sabi niya, tama yan ka Anton dahil yung aming naging bodyguard ng daddy ko kasi mataas na tao yan sa Kabisayan, yung kanyang ama. Nanggaling daw po pala sa Quadra o sa stable ni Madam Imelda Romualdez Marcos at naglingkod bilang isang bodyguards, no? At sinabi nga na yung binti ni Madam Imelda ay talaga naman daw pong kakaiba. Napanood din po siguro dun sa ating YouTube shorts, dun sa Alien Talk. Mamaya papalabas ko na yung kanyang binti ay talagang parang binti daw yan ng, ayan ang usap-usapan noon, ano? Binti daw po yan ng parang ibon o tikling, mga ganun, description. Binti ng flamingo. At hindi ko nakikita ata si Madam na nakasuot ng bestida na above floor length. Kasi may nagpayo kay Manong Terdi na pakasalan mo na yung babae niya. Huwag mo nang pakakawalan. Bakit? Dahil yan ang maghahatid sa'yo dun sa tugatog ng tagumpay na iyong inaasam-asam. Kaya parang ganun nga nangyari. 11 days na matapos niya makilala at naligawan nagpakasal agad sila. Yun pala merong excess bagay si Manong Verdi pero hindi niya na yan inalintan dahil talagang gusto niya marating yung tugatog ng kanyang inaasam-asam na tagumpay. Ayon din po dun sa aklat, nung nag-aaral pa lamang si Apulacay sa Universidad ng Pilipinas, nung dumating siya ng College of Law, sabi ng mga kaklase talagang merong tinatarget. Parang may premonition na siya na tinatarget na may babaeng kanyang dapat pakasalan at nang siya ganun siya ay makarating dun sa kanyang political ambition, kung ano man yun, sa dulo ng kanyang inaambisyong politikal. At na pili nga niya, at that moment, naisip niya ay walang iba kundi itong si Aurora, ng anak ni Quezon, dahil nga naman influential family ang Quezon ng panahon yun. Pero unknown to him, meron palang isang babae na walang political, hindi ko alam kung may political influence na pamilya ni Madam o kung ano mga sirkumstansya na yan. Marami rin ng mga chismis niya, pero pangit na pag-usapan pa. Maraming mga chismis na. Hindi ko na wala tayong source niyan, wala tayong pagbabasi ang matino tungkol dyan sa mga chismis na yan. Pero ang sabi, dahil nga daw po meron siyang katangiang pambahira at isa daw po yung kanyang binti. At panoorin po muna natin sa maikling video habang kukontakin ko si Mr. Jose Sinukuan. Nagabi po sa lahat ng ating tagapakinig, Anton. Okay. Kung yung nasubaybayan at nirefresh kita kanina, ang lahat tungkol dun sa naging takbo na ating paghahanap. Naghahanap kasi tayo ng mga tagong yaman, sinasabing hidden wealth o Marcos wealth, na for 7 years, ay atin itong ginagalugat sa ating programa. Although, sa nakalipas ay nakaupo lang ako rito, pero this year, ay pinaplano kong lumabas na. So, napapalita kasi sa mga kwento, sa mga na-interview natin, si Don Tiburcio, Villamor Marcos, at kung sino-sino pa, sinasabi marami daw anak itong si Apo. Kung sino-sinong mga anak na nagpipresenta, wala naman dun sa features nila na mukha sila ni Apo. Naka-encounter ako ng libro ni Primitivo Mijares, controversial book yan. At sinasabi nga doon na ang unang pamilya ay si Carmen Ortega ang ina at may 4 siyang supling. Ikaw, na bilang taga-Norte, maaari mo ba kaming mabigyan kung ano yung mga, sabihin na lang natin ugong-ugong o yung mga urban legend o yung tinatawag na open secret patungkol sa issue na to, Mr. Jose Sinukuan? Magandang gabi po sa lahat. Isang napakalaking oportunidad po at napakalaking pribilehyo na makabahagi sa tatawag na istorya tungkol sa mga unang pamilya ng ating yumaong dakilang presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa kanyang unang pamilya na sinasabi ni Mr. Mijares na sa pagitan nila ni Carmen Ortega ng San Fernando, La Union, anak ni dating Congressman Francisco Ortega. Sa mga matatanda po kasi, natira po ako sa San Fernando, La Union, ng 7 taon. Pero ang aming po mga kamag-anakan, tubong taga-Aringay, dyan sa may La Union, no? At papala din po ako ng aking mga unang taon dyan sa La Union
napakilala sa akin yung panganay na anak ni Ali Carmen at ni Ferdinand Marcos Sr. na si Mr. Ortega, no? So, pinakita niya sa akin yung mga pictures. Sinasabi niya, Mr. Sinukuan, ako po yung panganay na anak ng aking ama kay Ali Carmen Ortega bago sila nagkakilala ni Imelda Marcos sa Baguio, no, sa Congress sa Cantin, no. At sinasabi nga po na yun ang balibalita na bago daw po nagkaroon ng Bongbong Marcos Jr. Kay Imelda Marcos ay may Bongbong Marcos na daw pong anak si Presidente Marcos kay Ari Carmen. Presidente Marcos kay Ari Carmen. So dalawang Bongbong Marcos pala yan. Oo, sa Nakunyo ang sinasabi, dalawa na ho ang Bongbong, Bongbong 1 at Bongbong 2. Mamaya babalik. Okay, so yun ang mga revelation sa iyo nung particular na Ortega na yan. Hindi na natin babanggitin para sa privacy naman na concerns, no? So yan siya ang panganay, hindi siya yung Bongbong na tinagurian. Sumunod po yata sa kanya or pangatlo sa kanya. Okay, so konfirmado ba dun sa aklat ni Mijares na 4 sila? O 3 lang ang... Ang umuugong po kasi 3-4 eh. Nandun sa 3-4? Siguro, opo, nasa pagitan ng 3-4. Yung panganay po na anak nila, bali, inacknowledge daw po siya ni Imelda at marami siya pinakita sa akin, larawan, no? Nakasama siya ni Imelda Marcos. At siya nga po, nung panahon ni Presidente Marcos, isa sa mga tinatawag na na mga shadow influence sa Marcos government kasi panganay nga na anak pero hindi talaga kilala sa alta sosyedad at sa publiko dahil hindi naman talaga wala ko kasi social media noon, no? Medyo sanitize yung mga clippings sa newspaper articles kaya hindi po lumabas yan sa madlang publiko yung istorya na yan ni Aling Carmen Ortega. Oo, siyempre dati suppress at mga chismis pambahay lang talaga na hindi mo pwede dalhin sa kanto. So, itong nakausap mo, itong kakilala mo, na sinasabi niyo may mga larawan pa, etc., ay hindi siya nadamay ng mag-exile ang Marcos family dahil hindi nga naging matunog ang kanilang pagkatao. Tama ba? Mukhang daw sila, no? Kahit paano. Kung nawala sa yung magulang na si Presidente Marcos. Dahil during that time, kilala siya ng ibang mga malalaking tao na malapit sa Pangulong Marcos. At yun nga po, yung mga talagang mga taga-norte, ina-acknowledge yung medyo yung connection. Okay. Nasaan na si Madam Carmen Ortega? Yumao na ba? O ano ang naging... nakalagay kasi sa aklat, inareglo ni Madam Josefa, yung nanay ni Apo Lakay, na sila ay ilikas, o yan, itago. Kasi nga, hindi papayag ang Madam Imelda na meron pang, kumbaga, excess baggage na nandun sa kanilang titirhan sa San Juan. At ang umareglo ng pag-aayos ay si Doña Josefa. Ano ba ang mga nangyari noon ayon sa mga nasagap mo sa kanila? Yung 4 na anak o 3 anak, ano nangyari? Sigurado namang maayos dahil pagdating sa pinansyal at sa mga pangangailangan na ilan natin, hindi pa babayaan ang pamilya niya. Opo, saka naging matatag po ang ang Kanang Ortega bilang isang political figure sa La Union to. Kaya po, yan ang baluarte nila. So yung sikreto mo na yan, itango eh. At tingin ko, sa dami ng kapatid ni Aling Carmen kay Congressman Francisco Ortega o ni Matandang Ortega na naging Speaker of the House. Ang istorya po kasi, ang political career ni Presidente Marcos halos umusbog sa San Fernando eh. Dahil nga po nung kaso niya sa nalundasan, ang sentro po yata ang sentro po noon talaga ang San Fernando City na dahil may una-una po andyan yung base America nung pre-Spanish pa, no? Tapos after World War II, naging prominent din yung presence ng Amerika dyan hanggang sa ngayon, yung sinasabi nga po Wallis Air Station, no? Or Wallis Air Base. Ang sabi nga po, ang istorya, kahit na yung story na galing mismo doon sa panganay na anak,
tawagin na lang po natin siyang letter C, no? Okay, okay. Sige. Actually, patay na po siya. Pinatay po siya noong time actually, Pinoy ni President Aquino. Napatay. He was assassinated. Pero prior to that, marami siyang pinakita na mga dokumento sa bangko. May mga projects din na inilapit ako sa kanya na para pondohan, no? Pero na-realize ko nga na hindi lang siya yung signatory doon sa mga dokumento na yun eh. Pero siya yung nakikipag-transact kasi dahil siguro siya yung mas maraming alam. No? Well, Pero sinasabi ko kaya nung time na yun, doon ko nakita yung mga trust deposits, bank certificates, no? Ano din namin na pag-usapan na karamihan talaga ng mga iniwan or itinago ni Presidente Marcos sa mga trust cash account deposits niya sa mga iba't ibang bangko, intended para, gaya ng ginagawa po ng administration ngayon, gawin collateral para ipangutang, ilagay sa mga proyekto para sa socio-economic development ng Pilipinas. No? Okay, babalikan natin yan. At ngayon ko lang din narinig yan. At siyempre, during the time, hindi siya pwedeng umakto ng lantaran dahil talagang habulin siya. Unang-una, nandyan yung PCGG, nandyan yung administrasyong Aquino na walang ibang inutupag kundi habulin yung mga yaman na yan. Pero balikan natin yung panahon ng nalundasan, nakulong ang dating Pangulo. Paano ba nagkakilala si Ate Manang Carmen at si Manong Ferdy? Ang istorya po kasi ng mga matatanda na nakasama ni Presidente Marcos at nakilala si mga naging supporters niya nung si Presidente Marcos palagay congressman, tama daw po ni Nana Josepa, si Aling Carmen o si Miss Carmen Ortega. Kasi nga po, mistisa si Carmen, no? Nanalo po yata Miss San Fernando City. So beauty queen po talaga si Aling Carmen at malita nga ako naging Miss La Union pa, no? Mm-hmm. So nung time na yun nakakulong si law student Ferdinand Marcos dahil nga po sa kaso niya sa nalundasan. At kakadalaw po, nabighani po yata, siyempre wala akong nakikita ibang tao, no? Tapos nabighani siya doon sa kagandahan ni Aling Carmen at sinabi yata niya sa kanyang butihing ina na mukhang napupusuan ko yung dalagang madalas yung isama para dalawin ako. Ang sabi po daw ni Nana Josepa ay, Ferdy, wala namang problema. Dalaga naman si Carmen. Pinata ka naman at isang karangalan bilang magulang mo na maging kabiyak mo si Carmen. Subalit, kahit magpangkayag ka na iyong pagkagusto at magkagusto siya sa'yo, magiging walang kabuluhan yan kung hindi mo gagawa ng paraan, paglaban, na makalaya ka dyan sa iyong pagkakakulong. Yun po yata yung naging dahilan or nagbigay ng apoy kay Ferdinand Marcos para ipagtanggol ang kanyang sarili at magpetisyon sa korte na ipagtanggol ang kanyang sarili, no? Bilang kanyang abogado sa kaso ng murder